kHz. Enod sa Bareta, enod sa Gabos. Ang DZGB, aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas o KBP, Philippine Standard Time, alas 5:03 nin pagkahapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot naman din ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa mga paraan tabay sa pangaran kan Newsbase, Mega Force Patrol asin kan pirminidong nakakaibahan sina si Sir Pio Fernandez. Ako po si Nicole Ann Gloriani ang sa idong tagapagbareta sa pangwebes na edisyon kan Bareta alas 5. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nasa linya si Ate Angel Mustaza. Nakatalaan na magdistribuir ang City Veterinary Office sa kanligaspinin mga bitamina, mga PC, asin iba pang serbisyo medikal sa mga atama ng hayop sa Barangay Buyuan, Legazpi City sa aga, Enero 23, 2026. Ini ang pinag-anunsyo ni Kapitan Ronaldo Minya, kanasabing barangay, kung kaya ipigpapangapulan niya sa iyang mga residentes na may mga atama na karabaw, baka, kambing, asin iba pang kaparehong mga hayop na magpartisipar digdi. Katakod kay ini pinasalamatan ni Kapunong Barangay Minya ang City Veterinary Office sa pamamayo ni Dr. Emmanuel Stepona asin si Alcalde Hisham Ismail man kan LGU Legazpi para sa indang mga inisyatibo na matabangan man ang mga nag-aatama ni ruminants sa indang barangay na apektado man kan pag-alburuto kan Bulkan Mayona. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DZGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang. Tatak Ginebra. Salamat Ate Angel Mustaza. Digdi naman kita sa detalyes kan Bareta sa lado nasyonal, pinagtutubudan na nagtatago sa laog ng sarong gated community sa Lisbon, Portugal si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico, sigun kay Interior Secretary John Vic Rimulya. Sinabi ni Rimulya na kumpiyansa ng mga otoridad na kinamumugtakan o sa kinamumugtakan niko, basado sa padagos na pagmamanman alagad bihira magluwas ang dating kongresista asin mahigpit ang seguridad sa lugar. Alagad ipinagduon kan opisyal na pinagpapakusog na kan gobyerno ang mga legal na lakdang laban kay ko. Kaibanan pag-freeze asin pagkumpiskar kan mga propriedades, negosyo asin pondo kainis sa Pilipinas. Bukas ang gobyerno sa posibilidad na pakikipagdialogo kay dating Congressman Saldico. Tanganing mapaghurunan ang sa iyang kaso may kinaaraman sa flood control scam. Inani pinahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kasunod kan impormasyon na maabot na makipaghuron niko na ipadara o ipinadara sa paagi kan mga padi katakod kan kinakahampang kaining kaso. Sigon kay Castro kan kay Tupa nagsabi na ang ombudsman na preparadong magtaon ng proteksyon kay ko kung ini makakatabang tangali maaraman ang katotohanan. Dagdag pa ni Castro na malinaw na ang kamauotan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang magluwas ang totoo asin mapanimbag ang mga responsable sa mga anomalyang flood control projects. Sa ngunyan day pang abiso hali sa kampo ni ko na maawat kay ni makipaghuron sa presidente o sa administrasyon kung kaya halato na sana kung ano ang mga masunod na mangyayari. Nakikipaghuro na ang Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG sa Land Transportation Office o LTO para sa pagsaangat ng mga dagdag na kaso laban kay dating Representative Saldico. Ini matapos sa madiskubre na peke ang plaka kan sarong Ferrari hali sa mga nakumpiskar na luxury vehicle niko kan magkaigwanin macro etching examination at sa mga ini. Nadiskubre man digdi na ang mga nasabing lunada nakarehistro sa ibang tawo na siya man may sadiri kan kaparehong modelo. Sigon kay Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang pagkakadiskubre sa peking plaka sa luxury car na pigsasabing pagsadiri niko sarong malinaw na basihan sa ginibong operasyon kan PNP. Matatandaan pigkumpiskar ang mga mamahalo na lunadaan sa parking area kan sarong condominium sa Bonifacio Global City, Taguig City, kan Enero 8 sa bisa kan mga search warrant.
Ipinahayag ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya na may impormasyon na posibleng nasa Cambodia ang negosyanteng si Atong Ang. Alagad nagtutubod man si Rimulya na posibleng nasa Pilipinas pa man sa giraray si Ang. Alagad presenteng pinag-uproseso naman ang pagkasilar sa pasaporte ka negosyante. Mientras tanto, kung makumpiskar o makumpirmar ang nasabing impormasyon, pwedeng hagadon kay o ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pag-arestal kay Ang sa gobyerno kan Cambodia. Magigirumduman na nahahampang si Ang sa mga kasong kidnapping with homicide, as in kidnapping and serious illegal detention, katakod kan mga nawawarang parabulang. Oras na maarestar ang most wanted person as in pugante na si bilyonaryo gaming tycoon Charlie Atong Ang, tulos na madeklara ni Red Alert ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Sigon kay BJMP spokesperson Jail Superintendent Jeric Bustenera, parte ini kan standard operating procedure kung high profile ang kaso kung saan may ikukonsiderar na high risk security situation. Kay ban sa mga rason sa pagbuktak sa Red Alert sa sitwasyon ni Ang, ang posibleng rescue attempt o jailbreak, paglangkaw kan tensyon sa laukan kulungan, intelligence reports kan patanid sa seguridad as in pag-iingat laban sa inside job. Sa erarong kan Red Alert, mas mahigpit ang pagbabantay tangani maibitaran ang panunuhol, paglaog ng kontrabando o sa buwatan sa laog. Enot ang sinabi ni Bustenera na preparado na ang Santa Cruz District Jail matapos magluwas ng arrest warrant ang Santa Cruz Laguna Regional Trial Court Branch 26. Dagdag pa niya 699% congested ang nasabing kulungan as in daing ng bakanteng selda. Sigun sa iya sasabay si Ang sa iba pang preso kung kaya daing mangyayaring VIP treatment. Sinabi pa niya na nagpepreparar naman ang San Pablo City Jail as in Lipa City Jail kung saan may nakasaangat man na kaso ang puganteng negosyante. Inapod ni Senate President pro tempore Ping Lacson na kawaran nin respeto ang ipinaluwas na minority report ni Senator Rodante Marcoleta as in Senator Amy Marcos. May kinaraman sa investigasyon kan maanumalyang flood control projects. Tinaman doon ni Lacson ang ginibo kan oposisyon na pagpaluwas kan bako opisyal na dokumento sarong kabastusan sa Blue Ribbon Committee as in sa bilog na Senado kung saan sindaman ang mga miyembro. Isinaangat kan mga miyembro kan Makabayan Bloc ang ikaduwang impeachment complaint laban kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. katakod kan flood control corruption scandal. Alagaday inipormal na niresebi sa opisina ni House Secretary General Cheloy Garapil na nasarong scheduled trip sa Taiwan. Nagwalat din kopya ang Makabayan Bloc dahilan ang nakakaag sa House Rules. Isa sa angat ini sa Office of the Secretary General as hindi ko o kaipuhanan na personal ining ireresebi kan Secretary General. Paglaog ni Garapil sa Lunes, gigibuhon sa nakainian sa iyang ministerial duty na ipadara ang reklamo sa opisina ni Speaker Faustino D. III tangali maisabay sa order of business. Ipinaliwanag naman ni dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares sa complainant na ang requirement sa pagsaangat ng impeachment complaint dapat verified as in inendorso kan miyembro kan Kamara. Nangapodan si Senator Robin Padilla na punduhan na ang isyong impeachment laban kay Presidente Bongbong Marcos as in Vice President Sara Duterte. Tinawanin doon ni Padilla ngunya na 20th Congress dakol na dapat natapuson ang Senado as in Kamara kasabay ang mga propwestong may kinaraman sa pang-ural daw na buhay kan mga ordinaryong Pilipino. Hinagad kan senador na punduhon na ang pamumulitika dahil nadadagit na ang mga namamanwaan dahil sa daing katapusang pagribok as in agawan kan diretsos. Bigyan kanyar ni Padilla ang publiko na tandaan ang mga pandok kan mga nagpaparibok sa nasyon. Dismayado si Senator Win Gatchalian na imababa sa 12.3 bilyones pesos ang maikukonsiderar na leakage na napasiring sa mga non-poor beneficiary kan Senior High School Voucher Program o SHSVP kan taon 2024. Basa rin sa investigasyon sa opisina kan senador na pag-araman ang minimum leakage o kapareho rin 47% o 26.31 bilyones pesos kan itinalaan sa SHSVP kan school year 2024-2025. Gamit ang 2024 annual
Poverty Indicators Survey na pag-araman kan senador na 67% kan mga benepisyaryo kan SHSBP para sa school year 2024-2025 anhali sa mga non-poor households. Sa ultimong pagdangog ang Senado, ipinahayag ni Gatchalian sa iyang pagkadismaya sa pagpalyar kan Department of Education na magpaluwasin mga bagong guidelines tangani masimbagan ng mga hagyat na kinakahampang kan government assistance to students and teachers in private education. Dagdag pa ni Gatchalian na pamayaw kan Senate Committee on Finance, dapat na masimbagan kan mga bagong guidelines ang pinakakinakaipuan kan mga estudyante, masimbagan ang leakage, masiguro ang quality assurance asin maiwasan ang congestion o surusuan sa mga pampublikong eskwelahan. Nakipaghuron si Executive Secretary Ralph Recto sa mga lokal na opisyal para siguruhon ang marhay asin malinaw na paggamit kan appropriations. Sigon kay Recto ang lakdang na ini, susog sa kasuguan ni Presidente Bongbong Marcos, nagibuhon na aktibong katuwang ang LGU sa paggamit kan pondo bako sa nabilang benepisyaryo. Pigtutukan sa pagururon ang alignment kan prioridad sa lokal na pangangaipuhan asin ang epektibong paggamit kan pondo, lalo na hali sa Local Government Support Fund na 57.87 bilyones pesos, mantang parte kan 1.4 trilyones pesos na downloadable funds para sa probinsya, syudad, munisipyo asin barangay. Mabeltaan detalyes kan Bareta makalihis sa nagkapirang pagirumdom. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayun no, si Jopit na torpe dati, may ka-holding hands na ngayon. Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na!
Balik kita sa mga detalyes kan bareta sa lado nasyonal. Nagbalo na magsaangat nin impeachment complaint ang nagkapirang personalidad na midbid na kritiko ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngunya na aldaw. Nagpasiring ang mga complainant na sina dating anak kalusugan Representative Mike Defensor, Manuelito de los Luna, Jacinto Paras, Attorney Ferdinand Topacio, Harold Respicio, Mary Catherine Binag, asin Virgilio Garcia, sa opisina kan Office of the Secretary General alas 2 nin pagkahapon ngunya na aldaw. Ang pangaran ni dating Ilocos Sur Representative Chavez Singson ang wala sa complainant alagad inilinaw na kaibaan ini sa mga complainant. Sigon sa reklamo dapat na pagpanimbagon si Marcos sa betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption asin iba pang high crimes. Dahil naman idinitalya ang mga aligasyon laban kay Marcos asin gigibuhon ini kan grupo sa ibang aldaw. Dahil man nireceive kan Office of the Secretary ang reklamo dahil wara si Secretary General Cheo Garapil na nasa ibang bansa o ibang nasyon para sa opisyal na biyahe. Tinauan doon ni Senator Bam Aquino na daing dapat na mawalat na estudyante dahil sa distansya kan eskwelahan. Kasamayan pangapuda na irani ang mga last mile school sa mga estudyante tangani mas maging accessible ang edukasyon. Sa pagdangog kan Senate Committee on Basic Education, manungod sa mga propestong leyes na nagmamaawot na ma-i-institutionalize ang last mile school sa mga hararayong lugar sa nasyon. Sinabi ni Aquino na dapat ipautob ang sarong proximity-based policy na maawot na mabawasan ang oras kan biyahe kan mga estudyante na nasa poko mas o menos 30 sagkod 45 minuto. Tinauan doon ni Aquino na dapat saro sa mga pangenot na basihan kan Department of Education para sa last mile school. Ang kakayanan kan mga estudyante na maabot ang mga ini sa laog ng 30 sagkod 45 minuto. Nag-uyon man si DepEd Education Facilities Division Director Engineer Michael De Guzman asin sinabing pwedeng magpatindog ang ahensya ng annex school na mas harani sa mga estudyante. Tangani mapakusog ang kampanya kan gobyerno laban sa mga tax evader asin smuggler ipinagbubusol ni Senator Jinggoy Estrada ang pagpasar kan Senate Bill No. 1011 na nagtatalaan din masalangkaw na pabuya para sa mga informant o tipster kontra sa mga daipa nagbabayad ng tamang buwis asin custom duties. Ang Senate Bill No. 1011 maawot na may update ang dekada ng Informers Reward System na sigun kay Estrada na paglipasan na nin panahon asin depektibo na. Dagdag pa niya na imbes na makatabang nagiging dahilan pa tangani pagluyanin buot ang mga whistleblower na magsumbong sa mga o nagbabalgar kan leyes. Sa presenting layers o leyes, maabot sa nasagkod 1 milyones pesos ang pwedeng maresibi kan sarong informer maski gaano pa kadakula at kasong may kinaaraman sa tax fraud o smuggling. Sigon kay Estrada haloy nang nagpupugol ang limitasyon ay ni sa pag-enganyar ng kooperasyon kan publiko. Sa ilang kan pwesto, ang mga informer na masumbong ng tax fraud o fraud pwedeng makaresibi ng sagod 10 milyones pesos o 10% kana kolektar na buwis arin man ang mas sa baba. Alagad sa mga kaso ng smuggling, pwedeng maitaw ang pabuya sa sagod 10 milyones pesos o 20% kan kantidad din na kumpiskar na kontrabando arin man sa giraray ang mas sa babang kantidad. Nahahadit sa Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito sa nagdadakulang hagyat kan mental health na kinakahampangunyan kan mga personahes kan Business Process Outsourcing o BPO. Sa pagdangog kan Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development, tinawan doon ni Ejercito na stressful ang work environment sa BPO sector asin nagpatanid na nagiging clear and present danger na ngunyan ang hururon kan mental health para sa mga obrero. Pinagirumduman ni Ejercito ang mga ahensya de gobyerno asin mga employer na sakop ng Universal Healthcare Law and Mental Health Services kay banan access sa mental health consultations asin maintenance medicines na libre asin PhilHealth covered. Sobra sa 400 na mga body-worn camera o BWC kan Philippine National Police o PNP ang naraot na. Kinumpirmar ini ni PNP Information and Communications Technology Management Directorate Director Brigadier General Angelbert
o Angelbert Soriano kung saan sa nabakal na 2,696 na unit na BWC kay puan pang ipalakop na sobra o may kay puan pang ipalakop na sobra 200,000 sa aktibong kapulisan. Ang nasabing mga BWC nabakal pa kan 2019 sa pinakusog na kampanya kan PNP sa illegal na droga kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Dagdag pa kayo na sa haloy kan panahon, pwedeng naabot na kan nasabing kamera ang buhay kaini. Para mientras na ipinasara ni Bishop Bartolome Santos Jr. kan Iba Zambales ang San Roque Chapel sa Subic Bay Freeport Zone matapos dahil sa desecration. Kanenero 18, pinalaog kan sarong may diferensya sa pag-iisip asin pinagraraot ang nagkapirang parte kan simbahan. Sinabi ni Santos na nadanyaran ang sacred host na nakabugtak sa monstrance siring man ang mga sagradong imahe. Maski sa kamugtakan kan suspect, dainin ipapataw na canonical penalty asin ipang na sana ini. Mabubuksan sana ang kapilya kapag napakarahay na ang mga naraot na gamit. Hinagad kan obispo sa publiko na mga G asin tumabang sa mga tios, siring man ang pagrespeto sa mga sagradong lugar. Iyan po ang kabilugan kan mga detalyes kan Bareta na tiniripon para sa Bareta alas 5. Sa pangalan ka nagsururat kan Bareta sa panganut ni News Director Mardela, Ma'am Jenny Matthew Balyaran. Sa Master Control, si Kuya June Napoles. Sa IT, si Kuya Jerome Nico Martinez. Sa Mega Force Patrol, asin sa pirminindong nakakaibahan na si Sir Pio Fernandez. Ako po si Nicole Ann Gloriani ang sinunaging tagapagbareta. Salamat po sa pag-antabay. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan.